All right, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Muli, welcome po kayo dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil. Okay, so ang pag-usapan natin mga kababayan, mga PBBM vloggers, ipapatawag sa hearing. Bakit po natin nasabi yan? Mamaya, baka lang po nagtatanong po tayo. We're not insinuating, we're not assuming. We're just questioning. Dahil nga po sa isang article na kung saan ilang mga pro-admin vloggers or influencer ang nadawit dito sa pag-post ng kasinungalingan, mga sinasabing pagpi-fake news at propaganda dyan nga po kay Duterte at ICC. Nako. At ilan dito ay kakilala naman natin. Yung ilan dyan, sinusubaybayan natin, no? At sa aking opinion totoo ba? Bakit kayo napabilang dito sa report ng isang social media na company na social media, di ba? At ganoon din po, babalik tanawin natin mga kababayan, ito pong sinasabi ng palasyo tungkol diyan sa pagre-regulate ng social media, no? At ang sinabi rin ng PCO Secretary Ruiz tungkol po dito sa fake news na to. Ano ang nagagawa nito sa mga Pilipino? Okay? Actually, hindi lang sa mga Pilipino, sa buong mundo. Okay, mga kababayan? Simulan natin, ito pong sinasabi natin, mga PBBM vloggers, mapapatawag sa hearing? Sino po ba yung hearing na yan? Tricom. Ayan, sila po ang nagtatakel ng ganyan, yung mga fake news, mga disinformation campaign, no? Kasi po, yan po, sa balita o article ng Rappler, no? March 22 pa pala ito. Hindi natin nakita ito, pero shout out po kay Nyolo. Tayo po ay tinuturing na kapatid ni Nyolo, no? Sabi niya po yan sa kanyang live stream. Si kapatid Simple Talkies, isubscribe ninyo. Salamat naman kay Nyolo. Pinanonood ko po yan, sinusubaybayan natin, sinusuportahan. Pero po dito mga kababayan, kung hindi dahil sa kanyang FB posting na ito, hindi natin malalaman na siya pala ay isinama ng article ng Rappler way back March 22nd of this year na posting lies, propaganda on Duterte ICC issue can earn up to 20,000 pesos daily. Wow! Sana all! Sana maging ka-level ko si Nyolo at itong isa na atin ding pinanunood, no? Ito magaling talaga tong mga to. Bilib ako mga kababayan. Biruin nyo, itong mga to kumikita pala ng 20,000 daily sa kanilang videos. Paano pag sa isang video o sa isang daily upload nila o live stream, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin, isang video, 20,000. Kung tatlo video, 5 video, mahina ang 100,000. Pero, you are posting lies and propaganda on Duterte ICC fake news. Ito po yan Ito ang sabi ng yung Rappler Ito po, simula daw nung nakay Duterte, ibuod na lang natin ito. Marami ba pong nagpo-post, nagre-repost? Ayan. A flood of false claims followed, prompting various fact checks from newsrooms and journalists. Talaga naman, nagpa-fact check talaga sila. On the other hand, pro-Duterte users exploited paid ads, entertainment networks, and copy-paste attacks to show their support for the former president. Since naisulat tong article na ito, sinasabi dito, in the first week since the arrest, that is March 11,
over 1,600 o 1,600 YouTube channels shared a total of over 3,000 videos mentioning the Vice President. I guess I'm one of this kasi kritiko ako ni Digong, but I will never post a fake news. Di ba, Rappler? Kaya nga hindi ako napabilang dito. O di kaya, wala tayong numero kasi ang kinikita lang ng channel natin ay 25 pesos per video. Mahina. Biruin nyo yan, ha? O, ngayon, sinasabi nila, nagbigay po sila ng listahan ng mga ilang YouTubers. This is a mixture of pro Duterte o pro admin. So, yan po mga kababayan, yung mga pangalan. Actually, na-topic na natin to sa LS, no? Biruin nyo, hindi ako makapaniwala. Kasama dito, mga kababayan, ha? Kasi sabi, estimated potential creator earnings of YouTube channel posting disinformation, ha? So meaning, nagpo-post ito ng disinformation, attacks related to Rodrigo Duterte's ICC arrest. O, ayan. So ito lang, kinuha lang nila yung mga malalakas kumita. Eh tayo wala po. 25 pesos below nga lang po tayo eh. Di ba? Hindi ako makapaniwala. Si Coach Jarrett. Coach Jarrett. Ano ba? Naniniwala ka ba na you are posting disinformation? Malamang siguro atake kay Rodrigo Duterte sa ICC, pero Coach Jarrett will do a disinformation or probably doing a fake news. Napapanood ko po yung video ni Coach Jarrett, ang dami niyang mga patunay na mga related articles. Tapos posting disinformation pa siya? Really? Atake pwede. Attacks related to Rodrigo Duterte. Pwede, maniwala ako dahil siyempre binabatikos niya ang Duterte. Pero if you will allude, Coach Jarrett will do disinformation, malamang baka patawag siya sa TRICOM. Sa akin namang opinion, siguro I'll give him 98% na he will not do it. The remaining 2% is the attack on the Duterte. Pero may basihan pa rin. Diba? So the rest dito, alam niyo naman yung iba dito, talagang mga minions ni Duterte yan. Ang di pa ako makapaniwala dito, eto, si kapatid Nyolo. Nyolo. Sorry naman. Nyolo Random News. Actually si Nyolo, 3 ang channel niyan. O Nyolo, kumikita ka pala ng 4,700 kada isang video So, ang tindi mo, ha? Napanood ko rin yung video mo about this. Abay ka level mo na pala si Coach Jarrett. Kaya sabi niya, meron daw bagong channel Big Five. O, Big Five. Alam niyo yung Big Five dito? Sportswear po yan. Bilihan ng sports. Mga gear. Basketball, ball, mga uniform. Big Five Big Five, sporting goods. Pag isasalin nyo si Nyolo, iba na pangalan ninyo. Big Six. Oo. Big Six. Let's Bolt 6. So Nyolo, ipapatawag ka sa TRICOM? Congratulations naman Coach Jarrett and Nyolo, mga pro-admin vloggers and influencer, posting disinformation and attacks on Duterte ICC. Pero hindi ko po sinasabi na itong mga kapwa natin pro-admin vloggers, influencer are really posting disinformation. Pwede, they attack, they comment, they giving their opinion or reaction to the Dutertes. Pero yung magpo-post ng disinformation, fake news sa dalawang ito, yan po lang yung nakita kong pro-admin na kilala ko I don't think so. I don't think so. Kaya kung ako kay Coach Jarrett, Coach, sige, dalhin mo sa korte ang Rappler. Sa bagay, law student ka naman. Oo, may mga kilala ka na dyan, magpo-pro bono sa'yo. Nyolo, ikaw, ano mo yung Rappler,
Nakakaano to, ha? Posting disinformation daw kayo. Ay, ako hindi po, ha? Sabi pa dito ng Rappler, this channel, ayan daw pinakita nila, promoted narratives that the former president was unlawfully arrested. Ha? Nyolo, Coach Jared, kasama kayo eh. These channels, yung sabi, ha? Okay? As well as fake news, fake quotes from alleged pro-Duterte figures. They'll also attack erstwhile Duterte ally President Ferdinand Marcos Jr. as well as members of the media. Ay, nagkamali yata kayo Rappler dito. Oo. Kung ako kay Coach J, consult a lawyer at Nyolo. Paano kayo na-include dito? Nasabi nila, ito daw mga channel na ito ay nagpo-promote ng narratives that the president was unlawfully arrested. Ha? O, yan. Nako. Patay tayo nito, mga kababayan. So, wait for the call of the TRICOM, ha? Coach J, wag ka magalit sa akin, ha? Nakita ko pangalan mo, eh. Alam ko, na-content na rin ito ni Coach J. Tapos si Nyolo kanina lang, Nyolo, mag-usap kayo ni Coach J, baka pwede kayong mag-file ng class action lawsuit dito sa Rappler. Bakit kayo sinama sa mga listahan na nagpapakalat ng narrative na si Duterte ay inaresto ng mali at kayo ay naglalagay ng mga fake news? Okay? Now, mga kababayan, ano naman ang masasabi ng ating gobyerno dyan sa mga nagpapakalat ng fake news? Kasi sabi po ni PCO Secretary Jay Ruiz dyan po sa balita ng Presidential Communication Office way back March 21, kung saan sinulat din ng Rappler yon. March 22 po yung sa Rappler eh. Fake news is dividing Filipinos, sabi ni PCO Chief. Totoo po yan. Nung siya po ay naimbitahan sa TRICOM, sinabi niya po yan. No? Ang sabi niya dito is, what is happening to us right now is we are being polarized, being divided online. Filipinos are being pitted against Filipinos. Ayan po. Ito pa ang sabi ni PCO Chief. He said, neutralizing malicious online content is the big fight the nation should be waging. Lies repeated 1,000 times becomes the truth. We have to fight lies with truth. The voice of truth should be louder than lies. Correct, I agree po. Totoo po yan. Lagi ko pong sinasabi yan dati. Na ang kasinungalingan, pag inulit mo ng inulit, ginawa mong naratiba, ang tituno na lang sa isipan ng mga nakikinig dyan, nanonood dyan, yun na ang katotohanan. Na brainwash na po kayo. Oo. Yan yung mind conditioning, mga kababayan. Ha? Ngayon, ano naman po ang sabi ni Palace Press Officer at USEC ng PCO na si Attorney Claire way back March 19. Report po ito ng Inquirer bago nagsalita sa TRICOM si Jay Ruiz. Binabalikan lang natin. Palace sees need to regulate social media versus fake news. Ayan po yung komento ni Palace Press Officer at USEC ng PCO si Attorney Claire Castro. Malacanang on Wednesday said the government is considering regulating social media posts amid the spread of misinformation and disinformation in the wake of former President Rodrigo Duterte's arrest and surrender to the ICC. Ito po sabi, quote, "Opo, iyan na po talaga ang pinag-uusapan natin ngayon. Castro lamented that even the Supreme Court has become a victim of fake news following the circulation of social media posts about the false claims of the High Court's issuance of TRO." Naalala nyo yan? Dapat nga si Lambino i-sanction yan ng COMELEC ba't walang ginagawa ang COMELEC dyan? Di ba sinabi nila may TRO na? So, ito po ako, payag po ako dyan. I-regulate ng gobyerno. Dapat manghimasok na ang gobyerno dito kasi parang okay lang na mag-fake news parang yung ginagawa sa ating first family, sa first couple, lalo na kay FL Lisa na hanggang ngayon daw ay nakakulong pa sa LA. Yun, anong tingin nyo dyan? May latest post nga si FL Lisa sa kanyang FB page. Doppelganger niya
Ano, robot? Ano, AI? Si FL Lisa doon sa Pilipinas? So, ang totoong Lisa Marcos nandun sa LA? O magpalabas kayo ng patunay. Bakit hindi nyo puntahan kung nasaan sa kulungan sa LA si FL Lisa? Yung mga nagsasabing mga vloggers dyan. Na patuloy na ninanaratiba ng inyong mga minions. Ha? O bakit ngayon? Bakit hindi kayo maglabas ng totoo na nasa kulungan si FL Lisa? Hanggang ngayon, nandyan sa detention center sa LA. Sino nagsabi niyan? Wala na. Ninaratiba lang. Pero, inuulit-ulit ng mga supporters ninyo. Ayaw maniwala na, si FL Lisa yan sa meeting. Hindi. Kinat and copy paste lang yan. Bakit kasi hindi magpakita ng totoo? Nagpakita na nga ang totoo. May video na, Yung kanilang passion show dyan sa Esplanade, dyan sa Intramuros, kasama pa si Abel Bacudyo, si Carlos Yulo. Video na yun. Nagpa-picture sila, video na yon. Ayaw nyo pa rin maniwala. O sino ang mga tanga? Ayan yung sinasabi ni Secretary Ruiz na a lies repeated 1,000 times becomes the truth. Yan yun. Nabulag na po sila kasi yung nagsalita niyan, masyadong matabil, mademonyo ang dila. Napaka-powerful ng dila ng demonyo, mga kababayan. O kaya agree ako. I-regulate ng pamahalaan. Ang tanong, paano? Pag-aralan mabuti. Di po ba? Kasi may mga matitino na mga vloggers na totoo lang yung sinasabi. No? Hindi po natin inaangat ang sarili natin. Ako, hinahamon ko kayo saan ako nag-fake news. Anong binigay kong disinformation sa inyo? Wala po. Talagang tahasan kong sinasabi sa inyo. I-research nyo, balikan nyo yung mga videos ko kung meron akong sinabing disinformation o misinformation. Kung ipapatawag ako ng TRICOM, di welcome. Kung sasabihin ng TRICOM, bakit mo nasabi na, ito po sir, kung nagkamali po, di sorry po. Di ka? Di ba? Kung napatunayang nagkamali ka, sorry. Di ba? Sinabi ng mali, di mali. Pero ako po, wala po Tahasan ko sasabihin sa inyo, kung may makita kayo dyan, delete natin. Di ba? Wala Kayong mga minions ng Duterte na patuloy na nagko-komento sa aking live stream na fake news, nasaan? Lagi tayong may pruweba na article. Kung yung article nag-fake news, di ko nakasalanan yun. Lumabas na yun publicly. It's for your worth reading. Maski na i-search mo yan, i-google mo, yun na yun pa rin ang lalabas. Di ba? Kasalanan ba namin yun? Ni-research namin. Yun ang lumabas sa mga social media, sa mga balita. Kasalanan na nung nagsulat. Dahil nagbigay siya ng mali, walang fact-checker. Di po ba? Kung nagkamali man tayo, may erratum. Di ba? Mag-erratum tayo kasi bakit? Nagkamali din yun, nagsulat. Di po ba tama, mali? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.